Ako dyan. Ano dyan, tekba lang. O ano? Char? Pag nag-upload ako ng picture, wow, nasa Europe ka na. At hindi lang Europe ha, Shenzhen na yun. Yes, ang sarap pakinggan. Alam. Hello mga kababayan, this is Brian. You are watching again my vlog for our today's new episode dito po sa ating YouTube channel. Ayan, per your request. Of course, another vlog na naman tayo, another content na naman po tayo. Especially for those aspiring applicants, ang mga aspirants po natin sa Pilipinas or outside the Philippines. I hope makatulong po ang vlog na to for your future applications. If you are planning to move here in Croatia, ayan, I hope na makatulong po ang vlog na to for you. So, our episode for today ay another interview na naman po tayo sa ating isang kababayan dito sa Dubrovnik, Croatia. So, galing po siya ng arte. Char. Galing po siya. Okay. Seryoso. Char. Diyos ko. Okay, galing po ng Hong Kong si Ate. So, i-share po ninyo sa inyo ang kanyang mga naging experience from Hong Kong to Croatia. Ayan, that will be our topic for today. But before anything else, if you haven't yet subscribed, if you are new to this channel, please help me to reach 6,000 subscribers. We are almost 6K guys. Salamat po. Maraming salamat po sa lahat po ng patuloy nagsusubscribe sa ating mga first time viewers sa ating channel. Hello po. Brian Jan Lubis po. Char. Maraming salamat po talaga sa lahat po ng mga patuloy po nag-message sa akin. Ayan guys, sa lahat po ng mga aspirants natin from the Philippines na ngayon po ay nasa Croatia na, i-enjoy nyo lang ang inyong first season dito sa Croatia kung nasaan man kayo ngayon. Okay, so wag nating patagalin pa. Ayan, I hope makatulong po ang vlog to for you. So, let's go. So, ayan. So, nasa subject pa rin tayo. And another content na naman tayo sa ating channel. Since request po ninyo, ayan, mag-share tayo ng mga experience ng ating mga successful applicants galing ng outside ng Pilipinas bago makapunta ng Croatia. So right now kasama natin si ikaw mukha ka-artista mi. Si Sarah. Hindi yung ex-leader Dantes. Wow, si Antoinette. Yo, si Antoinette. Yeah. Huh? No, sabi nga nila. Baka daw siya baka di ka na makatulog mamaya ha. Ayan, kamukha mo siya. Yeah. So, kamusta kami? Kagagaling lang sa work, pagod. Pagod. Yes. Saan bansa po pala kayo galing before kayo? Sa Hong Kong. Hong Kong. Yes. Gaano kayo katagal sa Croatia? Croatia? Parang 3 weeks lang. Magti 3 weeks lang. Share mo naman sa akin yung paano ka nakapunta ng Croatia from Hong Kong? Ano yung agency mo? Ang agency ko ay Humboldt Hunter. Saan po siya nakabase? Dito siya. Croatia. Tapos nakilala ko lang yung agent kasi ibinigay lang din sa akin ng friend ko. Tapos binigay niya yung agent. Tapos kinontak ko yun. Nagpasa ako ng CV. Tapos ano po yung inappalayan yung work? room attendant. May idea na ba kayo before sa Croatia? Nasa Hong Kong pa kayo? Yes, kasi nakakabasa ako sa mga Philippines, Croatia, yan, ganyan. Kung anong mga ano dito kalakad. Ilang years ba kayo sa Hong Kong before? 1 taon at saka 5 buwan. So, after ng Hong Kong, diretso kayo Croatia? Hindi pa kayo umuwi ang Pilipinas? Hindi. Diretso na. Kasi wala ng pera. Hindi naman. Uy, mukha ka namang 3,000 sinasahod mo dito, te. Mukhang mayaman, oh. Suot lang yun, oh. Ukay-ukay pa nga to. Ano po yung mga requirements na pinasa mo sa Hong Kong, sa agency mo sa Humboldt? NBI at apostille lang, tsaka diploma. Yun lang. Diploma, okay. Yung NBI is apostille? Sa
Sa Pilipinas. Kasi medyo nalilito tayo doon sa mga, lalo sa TikTok ko kasi, marami akong mga followers from Hong Kong na nalilito sila paano po yung processing ng visa sa Hong Kong. Ganito yun. Kasi sa Hong Kong, walang embassy ng Croatia. So, nagpunta pa kami ng China para doon mag-appearance ng visa. One-day tour. Yes. So, paano po kayo kumuha ng visa pa China? Merong agent talaga na nagtutor sa iyo na sila na yung bahala sa visa mo pag entry ng China. Magkano po ang binayaran nyo? Doon sa agency, kay Humble? Kay Humble. Wala, sa agent, 70K sa pera natin. Yan. Tapos yung visa ko, nasa 3,500. Kasi bawal maka-entry pag isa lang. So, nagbayad ako ng isang tao na isasama ko. Kasi sa China, ang patakaran nila kasi 2 person ang mag-i-exit doon na mag-i-entry pala. So, ayun, kaya nag-additional ako ng 1,000 HKD. So, sa pera natin yun, 30 plus na. Mahal. Hindi pa kasama ang plane ticket doon? Hindi pa. Magkano yung plane ticket niyo from Hong Kong? Sa pera ng Pilipinas, napalo siya ng 39K. Di ba? At social naman, sa Germany ako Munich mo. Masarap, no? Di ba? Pero ako lang yung Pilipino doon. Alam mo yung aanga-anga ako, hinahanap ko yung airlines ko kasi takot akong maligaw. Alam mo yung naghahanap ako ng mga Filipinos, wala akong mapagtanungan, alam mo yun. Tapos ang masaklap doon, 13 hours ako nag-intay. Hindi ka ba nahirapan financially pag-apply na papunta Croatia? Nahirapan din. Yun, may mga... Paano mo ginawa yun? Paano ka nakapagbayad since nahihirapan ka? Paano yung ginawa mo? Ano yung technique mo doon? Ano kasi, yung 3 gives kasi siya, yung placement fee ko. Yun. Tapos yung ticket, hiniram ko na lang muna sa mga kapatid ko, gano'n. Yan. Nakaplan ba yung pag-a-apply mo ng Croatia? Yes, nakaplan yun. Hindi ko na siya... Kasi andyan na andyan na yung parang, andyan na yung process. So, kung maitigil mo, sayang naman yung naibayad mo na yun. Kaya tinuloy-tuloy ko na kasi maganda daw dito sa Croatia kasi 8 hours lang yung work. Tapos, pagkatapos ng work, may freedom ka na gano'n. Yes, pwede ka nang makapasya gayon, tapos maganda ang mga view. Yan. Gaano po katagal yung timeline ng processing niyo sa Humble? Nasa... anong month ba kayo nag-apply? November yun. Mga winter talaga sila nag-a-apply, guys. Winter time talaga. Tapos, nakaalis kayo ng Hong Kong last month. Yes, diba? Last month. Tama. Mga 6 months din ang inabot, no? So, paano yung pagdating nyo dito, paano yung naging setup sa inyo ni Humble? Pagkadating namin sa airport, yun nga, sinundo kami, tapos dinala kami sa accommodation. Yun nga, pagdating namin sa accommodation. Kano po katagal doon sa accommodation nila? 3 days lang, tapos dineployed na din. Kala ko nga mapapagaya ako doon sa nadatnan ko doon, merong 1 month, 2 months, gano'n. Bakit daw po? Yun nga rin sir, hindi ko maintindihan sa kanila yun. Kasi guys, sa mga hindi po nakakaalam, sa mga bago lang po nanonood ng video ko, ako po ay galing din ng Humble Hunters. Pero hindi ako dumaan sa accommodation nila. Parang paglapag ko mismo ng Zagreb, binilhan nila ko ang ticket papunta rito. Diretso na. Diba? So anyways, since ikaw ang bida ngayon, kamusta po si Humble bilang contact person po habang kayo ay nag-a-apply? Okay naman sila sir, may naman sila din. Yun nga lang sir, i-update mo sila na kumusta yung working permit mo, ganon. Yun, nag-ano naman sila sir, nagre-response na still processing, ganon. Siyempre, dumadaan kasi sa legal yun ang maganda, kaya hindi ka ba nagkaroon na, kasi ito guys, lang base lang po sa mga nababasa ko, maraming mga kabayan na may disappointed sa agency, maraming wala ng tiwala. Paano mo tatanggalin yung ganong mindset ng mga aspiring applicants doon sa agency? Hindi kasi sa akin sir, yung
Sa akin kasi sir, may mga nakaalis na. May mga friends na kasi ako na nakaalis na kaya buong buo yung tiwala ko kay Humble Hunter at saka dun sa agent kasi yung agent naman namin sir, nag-aano naman siya, nag-message naman siya lagi. Talaga kasi guys, wala namang agency na gusto kayong magtagal sa processing. Yes. Ang mga yan, hanggat kayang pabilisan yung processing, gagawa naman ng para ng mga yan. Yun nga lang siguro, may mga times talaga na we have to be, alam mo yun, itodo pa natin yung pasensya natin. Yes. Kasi hindi naman nila hawak yung mga processing, hindi naman nila hawak yung approval ng working permit. Hindi nila hawak yung releasing ng visa ninyo, di ba? So again guys, kung kayo ay mag-a-apply, kailangan bukod sa buo ang loob ninyong maglipat ng bansa, buo rin, mahaba rin talaga yung pasensya ninyo sa paghihintay ng mga papers. Speaking of again, ayan, buo ang loob. Ayan, kamusta po ang inyong buhay, ma'am, so far sa Croatia? Okay naman sir, yun nga, trabaho, uwi sa bahay, tutulog. Nakakapagod ba? Nagsisisi ka ba? Pumunta ka dito? Hindi ako nagsisisi kasi 8 hours lang yung work. Ang nakakapagod nga lang kasi minsan walang pahinga, kailangan mo tapusin yung work mo. Tapos pag uuwi ka, yung paahon pa ang lakad mo, yung ayaw mo, yung gusto mo nang dumapa. pero need mo nang umuwi at magpahinga ganon. Yun. Same. Ako nung first ko dito, pag out ko or pag day off ko, talaga yung katawan ko kailangan na sa labas. Kasi kapag nakikita mo yung mga ganyan lugar, yes. Parang stress free mo, yung pero siguro nung naka-2 season na ako, pag day off na ako, kama na lang yung pahinga. Makahiga na lang talaga ako, parang, sige na nga, next time nila ako gagalo, ipapahinga ko na lang to. Pero nung first season ko talaga, halos talaga sobrang itim ko, sobrang payat ko, kasi after ko ng duty, pag day off ko, kahit wala akong ligo, masagalaan ako. Pero yun nga, since nasanay na rin naman ako, alam ko pupuntahan ko, sa kama na lang, pahinga ako. Pag first time sir, masarap pang mag-uli-uli. Kasi excited ka eh. Excited ka, pero pag matagal ka na, parang, doon na lang ako sa bahay, magpapahinga. At saka parang feel mo ano ka na, talagang residente ka na talaga dito. Yung picture doon, ganon, yung para may souvenir ka, diba? Pero pag matagal na pala, parang, ay nako. Pero normal yun guys, sa mga first timers. Normal yung yung maging feeling ninyo na picture kayo, picture. Yes. Kasi syempre excited kayo and hindi naman basta-basta perang nilabas dito, no. So kagaya ni ate, ito yung pak na pak. Uuwi pa lang ng from duty yan ha, pero pak na pak yung OOTD, di ba? Sana all. So ano po yung company nyo dito sa Croatia? Hotel Croatia. Hotel Croatia. Kamusta ang trabaho? Kamusta po yung pakikipagtrabaho ninyo sa mga lokal? Mababait sila sir. Totoo yun. Kahit may mali ka, maayos lang. Okay, wala silang standard lalo na sa pag-aayos mo ng kama, wala silang standard. Pero sila sympathy sa yes, nakapokus lang sila sa toilet kung yun lang, ganun lang sir. Tsaka mababait sila. Kamusta po yung accommodation ninyo provided? Ayan. Ngayon, mainit. Kahit naka-electric fan, mainit sadya. Paggabi no, lalo na paggabi na bumabangon ako ng alas 5, alam mo yung andun ako sa terrace, magpapahangin. Ay, sabi ko, ang init naman dito. Nakabuka ka. Yes! Gusto ko nga lang minsan mag-bra kaso kasi may kasama kasi kaming isang lalaki sa kabilang kwarto. Mamaya, pag ihi ka, andun, nakabra ka. Sarap, alam mo yung gusto mong maghubo. Natama mo magdagat ito? Nakapagdagat ka na? Oh, nagdagat na sir, pero katawan lang yung nabasa. May masabi lang yung picture, may ma-picture ka lang ba? Na may ma-send sa pamilya mo ngayon. Pero yung hanggang liig lang. Yan, nanguha kami nung ano ba yung tawag doon, yung maraming tinik. Si Archie ba tawag? Tayom ba yun? Si Archie? Tayom. Ganon. Yung itim. Eh, ko din alam eh. Ikaw, since galing ka ng Hong Kong, syempre di naman siya malayo sa Pilipinas. Nakaka-feel ka pa ba ng homesick? Hindi na sir, kasi may day off naman kami every Sunday, tapos bukod pa yung statutory, kaya maraming
marami kang nakakasalamuha sa labas, mga friends. Meron ding kantahan, video okay, sayawan, gano'n. Nahirapan ka ba mag-adjust dito? Hindi sir, sanay na din, kaso lang ang pinag-aaralan lang namin kung ano yung mga culture nila, kasi sila sir hindi masyado marunong mag-English. Mustra-mustra lang kayo. Katulad nun, nagtanong kami doon sa airport, saan yung where is the CR? Mr. Nakaganon lang sa iyo, tapos minustra ko, sabi ko gayon. Sabi, WC. Sabi ngayon, di tinuro. Yan. Pero nakakapag-Croatian ka na? Ano yung mga alam mo basic words sa Croatian? Meron, yung duburdan, yan, gayon. Ano ba yun? Tingin mo, Mami, lalabas ka pa ng Croatia para makapagtrabaho or undecided ka pa rin ba o nakikita mo ba yung sarili mo nasa Croatia ka na lang? Ano sir, pinag-aaralan ko pa na may plan akong magpunta ng Paris, ganon. Pero pinag-aaralan ko pa siya kasi mahirap habang nag-work dyan, yung may makilala ka na ano ba na alam na nila yung mga patakaran ng pagpasok ng Paris, kung anong nila doon, mga like yung visa, kung ilang months bang validity ng ID mo dito? 1 taon lang. Kaya mahirap pag na-expire. Maganda yun, 1 year. Kasi usually, mga first timers dito, 6 months ang validity. At least ikaw naka 1 year ka. Oo, 1 year. Kasi, lalo seasonal ka, di ba? After yung season mo, at least valid pa rin yung ID mo. 1 year sila bago mag-baril. Oo, mas maganda yung ganun eh. Ano yung mapapayo mo sa mga may doubt pumunta rito? And maganda na yung naging buhay nila sa outside ng Pilipinas. Stable na yung trabaho nila doon. Like sa Hong Kong. Ayan, maganda na buhay nila dyan. Pero, pumatos pa rin dito sa Croatia. Ayun, katulad nung mga friends ko, no, sinasabihan ko sila na kung malaki ang sahod nila doon, wag nang lumipat dito. Kasi, same lang din eh. Kasi dito, sa totoo lang, patayin din ang trabaho dito kahit 8 hours lang. Pero may freedom ka dito. Ayun, kung gusto nyong maiba naman yung environment nyo, edi pumunta kayo dito nang magkita naman kayo ng mga iba't ibang... Tsaka lagi naman tayong ganun ba, pag tianong ka, bakit mo gusto lumipat dito? Maiba naman. Yes! Laging ganun. Oo, nang maiba naman. So meaning siguro, nasa comfort zone kayo, labas kayo ng comfort zone ninyo. And believe me guys, maganda yung bansa. Ang ganda ng Dubrovnik especially. Yes. Diba? Talagang may enjoy mo yung lugar. Yun nga lang talaga pag peak season talaga. Parang gusto kong makaahon sa yung pagiging katulong. Kasi parang ayoko nang maging katulong ba. Yung laging sa bahay, yung may nakatingin sa iyo. Napagod ka na sa ganun. Oo. Yung naranasan mong binato ka ng bawang pero nakailag ka. Yun. Dito hindi mo na-experience naman. Wala na, naka-experience ka na ba ng discrimination dito? Hindi, wala pa naman. Wala pa naman. So, any last message sa mga gusto mag-apply? Nakakapanood ng video natin. Kung gusto nyong mag-apply dito, dapat handa kayo doon sa mga gastusin mga financial nyo. Tsaka hanggat maaari guys, huwag na tayo mangutang. Yun nga. Alam mo yun, hindi naman alam kong may magkasabi na, hindi sir talagang wala nang choice Kailangan ko po kumapit sa lending, kailangan ko kumapit sa utang. Pero kung kayo yung tipo ng tao hindi kayo komportable na mangutang kayo, wag yun ang gawin guys. Huwag na kayo mag-apply. Ayan. Pero kung gusto nyo makarating dito, yun na yun, ipangutang nyo, bayaran. Be a responsible payer lang, ha? And kung hindi kayo komportable, ang Croatia naman kasi hindi naman naalis dito. Makakahintay naman. Nandito lang ang Croatia. Yan. So far me, from 1 to 10, gaano ka po kasaya na nasa Croatia ka na? Hindi ko maipaliwanag sir. Alam mo yun, yun nga,
pag nag-upload ako ng picture, wow, nasa Europe ka na. At hindi lang Europe ha, Shenzhen na yun. Yes, ang sarap pakinggan. Alam mo yung, wow, paano kaya nakarating dun si Mary? Yan, maraming may message sa akin, uy, paano makarating dyan? Yun, minsan nga, di ko na nire-reply kasi ang hirap I understand. paliwanag. Kasi guys, kung akala niyo po dito, puro pasarap yung mga Pinoy after ng work, nakikita niyo sa Facebook, na puro sila upload. No, mga ganitong month po, July, ay sobrang, as in, apaka-busy. Yes. And kung may free time ka man, free time mo talaga sa sarili mo. Talagang ipapahinga mo na lang. Tama. Again, thank you so much. Okay. Nice to meet you po. Nice to meet you, Sir I hope na after neto is makabanding-banding naman tayo. I hope pagkita natin, meron ka ng mga madam ka na rin namin dito. Ikaw na yung next model namin dito. Magbibigay ng trabaho sa amin. Diba? Kasi Antoinette Taos yan, guys. Siyempre kayo mga ganyan tao, nila-respect natin yung mga ganyan. Thank you so much for sa time. Ayan, goodbye ka na sa ating mga followers. Bye! Ciao! Okay, I hope guys na nagkaroon po kayo ng idea sa ating content for today. Ayan, sa mga nasa Hong Kong, ayan, I hope makatulong po ang vlog na to. Actually, last 2 weeks ago, may upload din ako from Hong Kong. So, ayan, balikan nyo lang po yung channel ko. Scroll lang kayo, baka merong magkaroon ng same experience with you. Ayan, syempre, di lang naman tayo isa tao, di ba? Kanya-kanya tayong experience kasi iba-iba tayo ng kwento, iba-iba tayo ng istorya. Pero I hope na makatulong po ang vlog na to, makakaroon kayo ng idea paano ba yung application sa inyong mga future plans, di ba? Ayan. So again guys, thank you and please help me to reach 6,000 subscribers. If you have any more questions or suggestions, i-comment nyo lang po. Ayan, malay nyo, yan ang ating next content dito sa YouTube. Again guys, thank you so much. Good luck. Dasal lang, tiyaga lang. And darating tayo sa punto na yung matagal nating trabaho hinahanap, yung mga opportunity na gusto natin sa tamang panahon, ibibigay ni Lord yan sa atin. Sa ngayon, tayo muna ay makikipagsapalaran. Hintayin natin magbukas yung panibagong pinto, panibagong chapter ng ating buhay sa tamang panahon. Lalabas din yan, huwag kayo mag-alala. Okay? See you guys here in Croatia. Again guys, maraming salamat po. Ciao! Anong magagawa?